Review mode. Let's go! Pagdating sa motor, ako'y nakafocus, detalye bawat pyesa. So yun mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga bang ito motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 75,400 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po sila sa installment, ilalagay ko dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan at para sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga na dyan sa screen nyo, ilalagay ko na lang para at least meron tayong reference and available din po sila sa hulugan. So ayan, sa tingin nyo sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos. 2026, nakita pa rin natin itong XRM 125. Nagustuhan ko dito yung colorway niya na meron tayong kulay white dito. White dito and then kulay blue yung lining niya rito, no, or yung colorway niya or yung variant niya rito. Talagang napaka head turner niya sa akin. Kakaiba yung kulay niya, napaka-attractive ng kulay niya. Okay, napaka-attractive ng kulay niya pagdating sa ganitong motorcycle. So kung gusto niyo ipang trail to, pwede. So yun ang mga best no, available nga po dito sa may Rosie Angat branch. Itong Volt 125, meron sila isang unit dito na kulay blue and black combination. So ayan, sa mga nagtatanong and update para dito yung presyo niya, yan, lalagay ko na lang din at nakita nyo naman na siguro yung presyo natin dito. So gandang-ganda ako rito sa forma niya, lalo dito sa headlight. Yan, gandang-ganda ako sa forma niya. Tapos yung colorway nito na may kulay white and blue. Tapos yung decals natin dito napaka-minimalist lang. Meron tayong 125 dito, may XRM and then Honda. Yan, so FI na rin po ang isang to. Okay, sa headlight niya naka-bulb type pa rin tayo rito, pero sana dito upgraded na, or i-upgrade nila na gawin nilang LED, no, or protected lang para mas maangas pang tingnan. Pero yan, may mga sharp design din tayo rito. Yung signal light natin dito, hindi siya masyadong flexible, naka-bulb type din tayo rito. Yung fender niya mahaba talaga, tapos flexible din yan, diba? Ayan, flexible, naka extension din yan, mahaba. Pero kung gusto nyo tanggalin yung extension niya, pwede, may bolts naman tayo dyan. So meron din tayo telescopic fork, simple lang yung design. Naka spoke wheels tayo rito, Japan Technology. Yung kanyang tires, MVP, yung kanyang yung brand niya. Tapos ang size naman dito ay 2.5 by 17. Naka dual sport na rin tayo rito na tires, pero kung gusto nyo mas maganda pang tires, pwede nyo palitan yan. Kagandahan din dito, meron tayong disc brake, naka single pot caliper, Nissin yung kanyang brand. Ayan yung itsura niya, diba? So dito rin sa side may mga sharp design din tayo rito. Okay, kita nyo yan. Tapos dito sa ilalim meron tayong parang skid plate, pero ito plastic. Okay, kaya ingat tayo sa pag magte-trail tayo, mabubuwal. Ito kasi hindi to madali lang din siyang masira or pero flexible naman yung kanyang plastic na ginamit dito. Ayan, sa kanyang headlight, ang ganda ng itsura, no? Ang ganda ng cowling niya rito. Meron tayong mga design dito na parang patulis. Naka LED rin tayo rito. Yung signal light natin dito is flexible naman, LED rin. Okay, ganyan yung formahan natin dito. Parang mga CRF din yung datingan niya. Ating front fender, din siya, mahaba din, at meron din tayong mahabang extension dito. Naka telescopic fork tayo rito. Okay, may Rosie, and then yung ating size ng tires is 2.5 by 17. Naka tube type pa rin naman to. And yung ating mags dito, kakaiba lang din yung design niya. Ayan, sa kanyang disc brake, wavy design din tayo rito. Dual pot caliper, naka air cooled tayo rito, at naka Euro 3 na rin tayo. So dito naman is meron tayong Volt na decals. Ayan, ito na may tsura ng decals natin dito. May Rosie, may kulay blue sa taas, kulay blue din dito na may white, and meron tayong mga parmahan na ganito. Ayan, may patulis din tayong design dyan. So may kickstart pa rin naman tayo.
yung ating makina, meron tayong Rusin naka-emboss. Rear brake pedal, smooth lang din. Footpegs natin, combination ng rubber and metal. O yung ating footpegs din dito, same lang din. Ayan. So madali lang din siyang kalikutin kasi nga wala tayong masyadong tinatanggal na mga fairings dito. Okay, so may nakalagay dito PGM FI fuel injection. Meron din tayong kickstart dito. Footpegs natin, hindi siya napiplit. Combination din ng rubber and metal. Rear brake pedal, smooth lang din. Pero napakababaw lang niya, oh. Babaw lang nung ating tapakan, no? Hindi siya ganun kalalim. And yung ating makina may naka-engrave or may naka-emboss. Ay hindi, may naka-engrave na Honda. And dito naman sa ating footpegs para sa angkas, maliit lang din naman siya. Combination din ng rubber and metal. Maganda yung alloy na ginamit dito. Okay? So naka dual shock tayo rito sa likod. At naka disc brake din tayo rito. Naka single pot caliper and Nissan din yung kanyang caliper, yung brand niya. Ayan. Sa tambucho, ito metal. Mukha siyang hindi no? Pero pag kinapa nyo, metal yan. And tambucho natin. Tapos yung size dito sa likod, ang size naman ay 2.5 by 17 din. So, naka single disc brake, single pot caliper. Yung kanyang swing arm, maliit lang din, no? Manipis lang din. And dito sa ating side, meron tayo ritong bulb type din, and then yung signal light niya is bulb type din. Grab bar natin dito. Okay, simple lang. Pero gusto nyong lagyan ng top box yan, pwede. And nagustuhan din natin dito yung upuan. Sobrang lambot din, tsaka maganda rin yung leather na ginamit dito. And may compartment. Basic tools nandito na rin. Battery nandito na din. Meron tayong helmet hook dito. Yung gas tank natin dito, malaki na din, no? Tsaka matipid na rin kasi talaga yung motor na to. Ayan. So naka dual head shifter din tayo rito. Okay? So yung ano niya, yung footpegs niya hindi rin siya napiplit. Yan. So medyo manipis lang or medyo maliit lang yung ating elbow. Tapos meron tayong cover na metal. Ayan. May 125 din dito. So naka dual shock tayo rito at adjustable naman. Swing arm. Maganda rin. Ito naman yung supplier niya. RSPDL125. Ayan, yan yung ating supplier na to. So naka drum brake, maganda rin yung mugs. Yung size dito sa likod ay 2.75 by 70. Ayan. So meron din tayong grab bar. Napakasimple na ng ating grab bar. Yung ating foam, yung ating upuan, medyo matigas siya. Tapos yung leather natin dito medyo madumi lang ng konti lang, kailangan lang tong mapunasan or mapunasan lang din. So ayan, yung ating tail light is naka LED rin. So sana ganito yung mga LED, oh. Mga tail light natin dito, ganito yung LED nya. So signal light nya rito, reflector, lagayan ng plate, fender natin manipis lang. Ayan, tapos ano rin naman siya, flexible. Ayan, sa kanyang handlebar meron tayong upright position. Switches natin dito, meron tayong electric starter. Ito parang naka quick throttle. Yung grip natin makapit din naman. Yung ano natin dito, yung grip makapit. Yung throttle natin dito is mababaw lang din. Ayan, yung lever smooth lang din. Dito naman sa side, naka semi automatic tayo rito. Park light, headlight and off, high and low, signal light, busina, and then choke natin dito. Ayan. So sa kanyang panel gauge, naka analog type. Meron tayo rito speedometer, odometer. Ito yung signal light pag neutral. Ito naman yung pag naka high beam. Ito naman yung ating fuel gauge. May gear indicator dito na maliit na digital, and then yung ating ignition. Simple lang. Okay. Meron naman din tayo rito compartment. Ayan. So dito rin yung battery, medyo maliit lang yung ating compartment dito. Yung gas tank natin dito nasa 4 liters lang din. Ayan, so sa kanyang sprocket, ang size dito ay saan na yung size? Ayan, 36. Okay, so may chain cover na rin tayo rito. Naka dual head shifter, and then may Rusi din na naka-engrave dito or naka-emboss pala. Ayan. So sa handlebar, meron tayo rito naka upright position.
Ano tayo, digital na rin yung ating panel. May Honda dito sa taas. Select. Okay, pag mag-a-adjust tayo rito. And meron naman tayo rito signal light pag naka-high beam, engine check, neutral, and then yung maliit na digital niya. Ito yung speedometer niya. Pinaka-ignition, sobrang liit lang ng susi natin. Simple lang din yung ignition niya. Sa kanyang mga switches dito sa side, electric starter. Dito naman dito sa side, meron tayong signal light, kusina, and then high and low lang. So naka-automatic on na yung kanyang ilaw kapag nag-on tayo ng makina. So sa grip niya, sobrang kapit din dito. Yung ating throttle, sobrang babaw. Ayan. Tapos yung ating side mirror, malapad din yung ating side mirror dito. Ayan. So, ayan po yung kabuuan ng ating XRM 125. So, sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito or kontakan nyo na lang sila or pwede nyo kayo message para at least ma-assist ko kayo. Ayos na ayos siya. So, ito yung kabuuan ng ating Volt 125. So, sa lahat ng mga nagtatanong at mga naghahanap ng update para dito, yan, available po dito sa may Rusi Angat branch. Okay, so sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga naghihintay ng update para dito sa Volt 125. Ayos na ayos yan. Real talk sa eksena para sa rider na gustong sigurado sa biyahe niya. From city ride hanggang long ride mode, ito ang guide mo sa daan ng kalsada road. Cold start, pakinggan mo ang tunog, kung maayos ba o parang may kulang sa ugong. Suspension check, lubak ay kalaban, kung smooth ang tupo, panalo sa laban. Brakes kung kapit, dapat sigurado, safety first lagi, di pwedeng papakto. Ilaw sa gabi, malinaw ang daan, headlight na solid, panalo sa laban. Hey, hindi lahat ng uso para sa'yo bro, piliin mo yung swak sa budget na trip mo. Hindi lang pangalan, hindi lang brand, importante kung kaya mo siyang i-handle. Review ng motor, walang